Masayang maulap at masayang morning mga kaibigan. October 23, 2023 po tayo ngayon. At oras na naman para tayo ay mag-harvest ng ating pipino. Okay, so ito po yung ating pipino. Ang variety po nito ay Emperor, ay hindi po no, Emerald Warrior F1. At anong araw na ba ngayon? Lagi ko po nakakalimutan. So refer po ulit tayo dito sa ating kodigo. Yan, 826 535 plus 35 plus 23. 58 days mga kaibigan. 58 days, 25 plus 23. Ano? Ay. 35 plus 23. 58 days na po tayo. And ngayon po ay tatlong harvest natin, third harvest. Ang ating harvest frequency po ay every 2 days. Yun po yung paglaki ng ating mga pipino. And ngayon, ayan, nakapag-harvest na ako. Naka 49 na piraso po tayo ngayon. So mamaya-maya titimbangin ko yan. Sama-sama nating tingnan kung ilan ang timbang before tayo mag-move sa ating topic for today. Okay, so dali ko lang tong crates. Itong crates po na to ay 2 kilos. So tingnan ko. Dala natin doon. Yan. Ayan ako. Medyo mabigat mga kaibigan. Okay. Yan. Yan. Okay. So titimbangin po natin. Buhatin ko lang tong crates natin. Yan. Timbang ay yun 12.8. So 12.8 po ang timbang natin. 2 kilos po yung crates. So bali po naka 10.8 kilos po tayo for today out of 49 na piraso. So last time nung second harvest po natin, meron po tayong nakuwang 6.5 kilos sa 27 na piraso. So halos na doble po, no. Nadagdagan po tayo ng 22 na piraso. Halos 90 plus % po yung in-improve ng ating harvest. Kaya pataas po ng pataas ng ating harvest. So i-record po natin ilan po yung, so kung mapapansin po ninyo, binilang ko po yung piraso, yung minomonitor ko po para malaman natin ilan yung average weight per piece, then ilang piraso yung ini-increase niya, and then matabulate ko, na-graph ko kung pang ilang harvest yung peak ng ating harvest. Kasi di ba parang ano yan, parang parabolic curve na gano'n yan, curve na gano'n yan. Magpipik tapos bababa. So malalaman natin kung pang ilang harvest ba magpipik, and then pang ilang harvest pa yung bababa. So later on, i-analyze po natin yan. Sa ngayon, data gathering po tayo. Okay. At 58 days after seed sowing, tingnan natin yung kondisyon ng ating halaman uli. As always, ito po yung kondisyon ng ating halaman. Yan, berde pa rin naman po. Wala pong fungus. Wala rin tayong masyadong problema sa bakterya, sa peste. So okay sa all right. So yung mga susunod po nating ha-harvestin na yan. Silip tayo sa ilalim, ayun, sunod-sunod na po yan. And pinapalaki po natin. Alanganin po kasi yung mga size na yan kaya hindi ko hinarvest ngayon. So 2 days from now, yan naman ang susunod nating ha-harvestin. So tuloy-tuloy po yung pagbubunga at pagpapalaki ng bunga. So makikita nyo po rito. Yan, tingnan natin dito. O yan, dire-diretso po yung bunga, every node. Yan. Okay, every node po meron tayong bunga, mga kaibigan. So yan. Yan po. So ngayong araw, ayun nga, ang ika-third harvest natin. Ano yung mga activities natin, ano yung routine? Same pa rin po. Pag nadadaan ako, inaalis ko po yung mga talbos. Yan, inaalis ko yung mga talbos na yan, saka yung mga, anong tawag doon, yung mga baging-baging ng ating mga pipino, inaalis ko rin. Nagbabawas din ako sa ilalim ng mga dahon para ma-maintain natin yung pag-ikot po ng hangin. Okay? And then, yung pong ating patubig ay tuloy-tuloy pa rin. Okay? So yun nga pala ang isa sa ibabahagi ko sa inyo ngayon. Paano naman ako since last time, last video, sinay ko sa inyo paano ko sinet up yung aking auto fertigation. Okay? Ayun, gumamit tayo ng timer, gumamit tayo ng
lalagyan ng ating solution, and then nag-feed po tayo sa ating drip lines. So ngayong araw naman i-share ko sa inyo paano ako mag-set up ng timer. Yan. So yung timer importante para sa ating automation. Okay? So here, punta tayo rito sa ating irrigation control. Irrigation control room, ayan o, irrigation room. So ito po yung ating solution. So nalagyan na po natin to ng nutrients. So ang ginagamit po natin, phosphorus, calcium, yung Unique 16, ayan na po yung pinang-pipid ko. DIY na solution. And then, idinidilig, yan na po yung nagde-drench dyan everyday. Everyday na po ang drench natin, every morning. Okay, so, ang routine ko po rito, magpapatubig po muna ako ng 5 minutes, then drench po ng ating nutrient solution. So, i-set up ko lang yung ating, yung aking, pakita ko lang kung paano ako mag-set up ng schedule. So, kailangan nyo po ng ganito. Okay, ito po yung pinakasimpleng paraan para makagamit po kayo ng automation. Ayan. So, ang ginagawa po nito, ito po ay parang switch lang sa power supply na ikakabit po natin yung ating submersible pump. So, halimbawa po, magse-set up po ako ngayon ng makikita ba yung timer? Okay, ngayon po ay 8:50. I-set up po siya na mag-run yung ating nutrient solution ng 8:52. So, 52 minutes. So, ipoprogram natin ito. Ang programming po nito option ay pwedeng MWF, pwede nyo pong i-program sa araw. Pwede nyo pong i-program kung up to 1 minute interval na magraran yung pump natin. Okay? So, simple. Pakita ko sa inyo demonstration para habang nagbibideo ako magraran yung ating pipe, ng ating pump. So, just to show you how this simple automation works. No? So, i-off ko muna yung ating switch. So, makikita nyo naman umiilaw. Pag nakailaw, naka-on siya. So, i-off natin. Meron siyang tatlong mode: on, auto, and off. Pag off, naka-off yung ating supply. Pag naka-on, naka-bypass yung auto. Pag naka-auto, gagamitin niya po yung ating program. So, yan. Select natin yung program. Then, ang oras ngayon ay, nakalimutan ko yung oras, 8:51. So, ilalagay ko ng 8:53 para mag-on yung ating pump. And then, i-off ko siya ng 8:58. So, 5 minutes. So, program natin. Click muna natin yung week. So, Monday to Sunday, mag-raran. And then, click natin yung hours. Isa-set up po siya sa 8:53. 8. Then, lagay ko yung 53. Yan. So, hopefully, matapos ko yung pag-set up bago tayo abutan ng time. Okay. So, 8:53. Yan. Nakaset na po siya sa 8:50. Wait a minute. Yan. Yan. Medyo matagal din, no? 8:52, 53. Then, ang off natin, week natin, yan, 8:58 ko naman siya i-off. Okay? Sumobra mga kaibigan. So, select natin. Yan. Dali lang, no? Yan, sineset up ko. Sana nakikita ninyo. Yan. Sineset up ko siya. Ng 5 minutes lang. Marami na po yun. Matagal na po yun. 5 minutes. 6, 7, 8. Yan. 8:58 natin siya i-turn off. Yan. Whoop. 7, 58. 58. Okay? Then, click 54 pa lang siya. 5, 6, 7, 58. Then, clock. So, 8:53. Then, lagay niya po natin sa auto. Okay. So, pagdating po ng 8:53 guys, mag-on po yung ating timer. Yan, nag-on po yung ating timer. Naka-on na nga yata. Isasaksak pa pala natin. Hindi pa pala nakasaksak mga kaibigan. Wait dali lang. Wala akong wala akong tawag doon. Wala akong tripod. Saksak ko lang yung ating timer. Yan. Yan, sorry sa pag-blackout, wala ako kasing holder. So yan, naka-on na po yung ating timer. So pag sinet up po natin ng 8:53, then on uli siya ng 1, magta-turn off, turn on po yan yung ating switch timer. Okay, yan po yung importante dito sa automation na ito. So since ngayon pong oras ay 8:54, so meron pa po siyang 4 minutes bago mag-run. So nagrara na po yung pipe, yung ating pump, no? Hinihigop na po niya. And then makikita po ninyo dito. Ayan, no, pumapatak na po yung ating dripper. Yan. Naririnig niyo po ba? Ayan.
So yun lamang po, ganun lang po ako mag-setup. So basically po, isinet up po siya, pwede ko siyang i-setup ng morning 5 minutes or pwedeng 5 minutes sa morning, 5 minutes sa afternoon, para sa gabi meron po siyang taba na lupa. So basically po ang ginagawa ko rito, didilig muna, magraran po muna yung tubig na normal tubig. Okay? And then sa morning, after po mabasa yung lupa, saka po magraran naman yung ating fertigation. So sa ating po sinet-up ngayon na pinakita ko sa inyo, 4 minutes po magraran yun, and then mag-o-off po yan after 4 minutes. At 8:58, mag-turn off po yung ating pump. Okay? So sapat na po yun. Meron pa po tayong 3 minutes, 8:55 pa lamang po. So yan, so habang ini-explain natin how yung ating fertigation works, na-automate na natin. So by using automation sa ating flow or sa ating proseso, makakagawa tayo ng ibang task sa ating garden. Okay? So pwede tayong magdilig, pwede tayong mag-inspect habang nagraran yung pump. Or yes, yung nagraran yung ating automated pump. Alright? So of course, the same is true with our bell pepper. So makikita nyo naman po nakaano na yung sistema natin, naka-centralize, and dun po naka-set up yung ating mga pump. So pwedeng, kung meron po kayong halimbawa 3 zone, 3 pump na lang po yung gamitin ninyo to simplify po yung operation. Okay? So pwede kayo mag-set up ng pump para sa patubig, pwede kayo mag-set up ng pump para naman sa fertilization or fertigation. Mura lang naman po yung pump na yun. Hindi naman po ganun kalaki yung wattage niya. Pang ano lang talaga, pang yung mga pang aquarium pump lang yun. Okay? So ganun lamang po yung ating setup. Pwede nyo pong dagdagan. Kung nakukulangan po kayo sa 5 minutes, pwede nyo pong gawing 10 minutes. Anyway, isang drum naman po yung ating ating solution. So kung gusto nyo po ng 1 hour, pwede rin po. Just make sure na makalculate po ninyo yung capacity ng inyong inyong nutrient reservoir. Okay, kaya meron po akong 3 drum dito. Naghahalo po ako rito. Pag naubos yun, nililipat-lipat ko lang doon. Okay? So yun, yun mga kaibigan. So, yan din po ang gumagana. Yan po sa ating bell pepper. So, naka-recover na po yung ating bell pepper. Nagsaringit na po siya. Na-solve na natin yung problema sa daga. At na-solve na rin natin po yung problema sa mites. Okay. So, yun lang mga kaibigan. May question po kayo, PM lang po. Dahil, ayun, wala na pong masyadong dito sa pipino. More on monitoring na lang and nutrient management, pruning, yan na naman po ang ginagawa natin. Then harvest every 2 days. So in between, ang hahanap na po tayo ng job in between. And yun na nga po, ito na po yung ginagawa natin. Dito po sa ating bell pepper naman tayo. So itong bell pepper ay meron po akong separate post dyan yesterday. Sa mga di pa po nakapanood, check nyo po yung post ko sa 9080 ng bell pepper. At in-explain ko po dyan kung ano po yung ating mga schedule of activities in this stage. Okay? So baka next week magsisimula na po ako maglagay ng mga trellis support para maihanda ko na yung ating trellising system para to support yung mga branches at the main stem ng ating bell pepper. Okay? So yun po mga kaibigan. Yun so far ang ating update. Ayun, mag-abang-abangan natin kung hanggang kailan natin maaanihan itong ating pipino. So ang target natin, at least man lang makaharvest tayo ng more than 8 harvest. Ma-document natin, i-data record natin kung hanggang kailan tatagal ang pag-harvest ng pipino sa loob ng greenhouse. Ito pong ating greenhouse ay hindi perfect. Marami pa po tayo ditong dapat i-improve, katulad po ng height. Okay, pero so far at this height, sa init po dito sa palayan, okay naman yung ating pipino. Okay, berde naman. And pagdating po sa nutrient, hindi ako naging clear yata sa nutrient. Yung nutrient naman natin, yung usual lang, NPK, yung AB solution po ng hydroponics, yun lang po yung ginagamit ko. So basically po yung A ng hydroponics, A niya is yung NPK. So more on phosphorus and potassium nga po ang ginagawa ko. So kumuha lang ako ng Yara, yan, para po sa mga nagtatanong. Ito po yung ating mixture. Ito papakita ko po sa inyo. Yan, naka-off na po yung ating pump. Naka-off na po siya. Patay na. Hindi na umiilaw yung ating switch. Ibig sabihin, patay na po yung ating pump. So, balik po tayo rito. So ito po yung ating ginagamit na DIY na nutrient solution.
Ito pong pula guys is yung muriate of potash. Yan, para sa potassium, 0060 po yung count niyan. Ito po ay yung para sa phosphorus at calcium. Guanopos po ito, 44% po yung phosphorus niyan. I think 15% yata yung calcium or 60% kung di ako nagkakamali. Ito po yung Nitrabor. So ito po yung ganito, pinag-alternate ko yan. Itong Nitrabor, which is nitrate na 15%, saka boron, saka may calcium din siya. Then ito naman yung phosphorus rich na granulized fertilizer na may calcium din. So pinag-alternate ko. Ito po yung aking type B na nutrient. Then ito po yung aking NPK source, which is yung 16-16-16 ng Yara. Kaya po ang A ko ay pinag-mimix ko po itong dalawa na to. Yan, para po yung ating ito pinag-mimix ko yan, equal part or 1/3 po ng potassium saka 1 part ng one part naman ng ating 2 parts po ng ating NPK, which is yung 16, saka 1 part po ng ating potassium. Yun po yung ginagamit kong mixture po dyan sa ating pipino. Then 1 part po ng ating calcium based fertilizer. Okay, and then of course yung ating Epsom salt. So ito Epsom salt. So Epsom salt 1/2 part naman. Yan. So yung tatlo na yan ang ating ginagamit lang na solution. Nilalagay po natin sa ating drum. So kumonti na po yung ating drum. Okay. So yun po mga kaibigan. Yun po ang ating third harvest so far. Naka 10.8 kilos po tayo. 49 na piraso. So siguro sa fourth harvest ipapakita ko na lang sa inyo yung breakdown. Hindi pa kasi ako nakakapagawa ng summary. Lalagay ko na lang sa flashcard or something para mai-discuss ko rin dito, no? Para makita nyo, masubaybayan natin, masundan natin yung ating data monitoring. So yun lamang guys, magkita-kita po ulit tayo sa ating fourth harvest. Yun po ay sa ano ba ngayon? 23. Sa 25 po tayo magkikita-kita muli para sa video post ng cucumber. Okay? So pilitin nating matapos po hanggang sa end ng harvest. So most probably every 2 days po akong gagawa ng post about this cucumber. Yan, sa mga sumusubaybay, yung mga hindi po nakapanood ng when we started this greenhouse or bamboo greenhouse, check nyo na lang po sa ating video archive. Andun po lahat yon, from creation or from building up ng structure po na to hanggang sa pagpupunla po ng ating cucumber at pagtatransplant hanggang sa ika-day 58 po ng ating tanim na pipino. Maraming salamat po mga kaibigan. As always, kung hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button below. And then kung ikaw po ay pinapanood nyo po yan sa Facebook, pa-follow na lamang po ang ating page para po tumaas ang ating community. Kung may question ka, leave ka ng comment, i-PM nyo po ako para mai-discuss po natin sa ating susunod na video. Maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat. Maganda at pasayang buhay pong muli sa inyong mga kaibigan. Bye-bye.